let the word of Christ dwell in you richly, giving thanks to God the Father through him. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples returned once more to Jerusalem. As he was walking in the temple area, the chief priests, the scribes, and the elders approached him and said to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?" Jesus said to them, "I shall ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was John's baptism of heavenly or of human origin? Answer me." They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin," he will say, "then why did you not believe him? But shall we say of human origin?" They feared the crowd, for they all thought John really was a prophet. So they said to Jesus in reply, "We do not know." Then Jesus said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Patiin natin ang mga katabi natin, good morning. Sabihin nga natin sa katabi natin, God bless this month. Dahil ito po ang unang araw ng June. No? Naniniwala ba tayo bilang pasasalamat natin, sabi ng mga charismatic, i-claim na natin yan. Na ngayong buwan na ito, tatanggap tayo ng mga blessings na hinihintay na natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano kaya yung blessings na iyon? Ba? Si Tito Ronald, napataas pa ng kamay talaga. No? Mukha yata marami siyang hinihinging blessing. No? But we claim that ngayong unang araw ng bagong buwan, ng June, at itong unang araw natin, kagaya ng ating ginagawa ng mga nakaraang buwan, hindi lang unang araw, but every first Saturday, we have our Blessed Mother, although every Saturday naman natin ginagawa ito. Pero yung unang araw ay may natatanging blessing tayong hinihingi. And what is that blessing? Yung kagalingan, healing. Parang pag pinakinggan natin sa salitang Tagalog, yung healing at healing. Meron tayong salitang healing sa Tagalog, sa English, healing. Pero meron silang pagkakatulad. Yung healing at healing. Isa lang ang pagkakatulad nito. Pareho nating hinihingi yan mula sa Diyos. Dahil alam natin, sa huli, tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng healing at ng healing. Kaya nga, ito pong kakayanan ng tao, itong kayamanan ng tao, itong katalinuhan ng tao, itong kaalaman ng tao, may hangganan. Hindi natin masasabi kung yung lalapitan ng nating tao ay tutuparin ng ating hiling o bibigyan tayo ng healing. But when we ask God, pero kapag Diyos ang nilapitan natin, ang hilingan natin, alam natin, ibibigay niya kung para sa atin. Kung nararapat para sa atin. Kaya nga po, ito ang turo sa atin ni Maria. Sa ating ebanghelyong narinig, ang tanong kay Kristo, anong karapatan mong gawin ng mga bagay na yan?
Para yatang kung tayo lang, kaya nating questionin. Pero kung ang Diyos, hindi natin pagdududaan dapat. Tatanungin dapat ang kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen. At araw-araw yun ang taglay natin. Araw-araw yun ang turo ni Maria sa atin. Kahapon ipinagdiwang natin, visitation. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. At itong dalawang babaeng ito ay tanda ng pananampalataya sa Diyos. Na walang imposible sa Diyos. Si Maria, kahit na walang nangyari sa kanila ni Jose, ay nagdalang tao dahil sa biyaya ng Espiritu Santo. Si Elizabeth sa kanyang katandaan, yung inaakala nilang baog at hindi na magkakaanak, sa kanyang katandaan ay nagkaroon ng anak sa tulong ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga huwag natin pagdududahan ang kakayahan ng Diyos. Pinagdiriwang natin ngayon, kaya tayo nakakulay pula, isang martir, Saint Justin. Siya po ang unang laikong itinuring na unang nakipaglaban sa pananampalataya. Inikot niya ang iba't ibang lugar para ipaglaban ang Kristyanismo, ang pananampalatayang Katoliko natin. At sana tayo rin, mga kapatid, hindi natin kinakailangang makipagbalik-taktakan lagi. Mahalagang alam natin ang pananampalataya natin. Hindi natin maibibigay ang bagay na wala tayo. Anong ituturo mo sa mga kapatid nating kulang sa kaalaman sa ating pananampalataya kung ikaw mismo ay walang alam, ay kulang? So dapat araw-araw, nagsisikap tayong palalimin pa ang ating pananampalataya. Pero tandaan natin, the best way to promote our faith is not just by words, not just by knowledge, but by witnessing. Kaya nga, lagi kong kinukwento, binibiro ko, problemado tayo kung paano natin pagsisimbahin yung mga anak, yung mga apo, yung asawa mo. Paano magsisimba yan? Pag uwi ng bahay, sasabihin mo, ang kalat-kalat na naman, ang dumi-dumi na naman, hinintay niyo pa talaga ako. Sasabihin nila, bakit bang init ng ulo mo sa kabagaling nagsimba? Yan ba ang ginawa ng simbahan sa iyo? Pag tayo nasa simbahan, sasabihin natin, God bless you. Kakanta tayo pag yung choir, niloloko ko nung ako ay binibiro ko, nung ako ay director ng music dito sa Archdiocese. Pag nagbibigay kami ng formation, kakanta tayo ng praising song, worship song. Pag uwi ng bahay, pag nagmura, ang lutong-lutong. Anong pananampalataya ang itinuturo at ipinapakita natin? Kung gusto nating maniwala sila, ipakita natin sa tamang gawa. Hindi sapat na idaldal lang natin, na ikwento lang natin at pagdibatihan natin ang pananampalataya natin. Show me your faith and I will believe. Sa pagpapatuloy na misa natin, tayong lahat ay humihiling ng healing. At alam natin, sa huli, ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin yan. Kaya wag na wag nating pagdududahan, kalilimutan at tatalikuran ang kakayahan ng Diyos para sa atin. Kasama si Maria, araw-araw, hindi lang tayo mananampalataya, tayo rin ay magsasabuhay ng ating pananampalataya. Amen.